teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Paglilingkod, paglilingkod, maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Nalulungkot, sumasaya, kay Jesus may katiyakan. Nang hihina, lumalakas, kay Jesus may katiyakan. Nayayamot, nagagalak, kay Jesus may katiyakan. Kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Kay Jesus lamang matatagpuan tunay na kaligayahan. Kay Jesus lamang matatagpuan tunay na kaligayahan. Wala nang hanap-hanapin pa, wala nang hanap-hanapin pa, wala nang hanap-hanapin pa, oh, wala nang hahanap-hanapin pa. Ikaw lang ang laging nasa puso ko, Panginoon. Ikaw lang ang laging nasa puso ko, Panginoon. Ikaw lang ang laging wala nang hahanapin. Ikaw lang ang laging wala nang hahanapin. Ikaw lang ang laging nasa puso ko.
nasa puso ko. Nasa puso ko. Magandang umaga po sa ating mga kapatid na tapat at patuloy na nakikisa sa gawain ng ating iglesia kung saan ang buhay ng bawat isa'y naihahayag ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. At siguro po nakikita nyo ang mga kasama ko. Ang tawag ko po sa kanila, sa kanilang edad ay mga Amazona. Ayan. Bakit daw ba Amazona? Malalaman natin maya-maya. Pero bago tayo dumako dyan, tayo po yung muli ay manalangin. Samahan nyo kami. Ama, maraming salamat po. Kay buti mo sa aming buhay. Ang katagumpayan ay nasa kamay mo. Ang kapayapaan, ang kapahingahan ay sa iyo lamang lang gagaling. Muli sa aming kawalan, narito kami in our emptiness. Fill us, Lord, with your love, with your grace, with your peace, that truly, every word that comes from our mouth will give glory to your name. Muli po, Ama, to God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. So magandang umaga po. So sila po magpapakilala para malaman yung wala silang Alzheimer. Silang babanggit ng pangalan nila. Di ba? Alam nila ang pangalan nila. So umpisahan natin sa dulo muna, kapatid. Bumati at banggitin ang pangalan, siyempre. Good morning po again mga kapatid. Ako po si Sister Millet, 74 years old. Wow. Ako po'y bumabati sa lahat ng nasa kani-kanilang tahanan, sa North, East, West, South, at sa buong daigdig na nararating ng gawain ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for using us this day. Ayan. Sister, susunod. Ako po si Sister Pauling Asansa, 68 years old, Oh, bata pa. Tubong, Batangas. Binabati ko po ang mga taga Batangas, San Juan, Batangas, Laia, ang mga taga San Pablo, lahat-lahat na mga naririto sa Kompi. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan, Amen. siyempre, ang ating huling kapatid. Ano ba? Pangalan po. Ako po si Luisa Nocom, taga Cavite. Opo. Ilan taon na po, Sister Lisa? mag-88 na ako sa isang buwan. Wow. Thank you, Lord. Pare-pareho kami bagets dito. Isang 73, isang 88. Ang pinakabata pala, Sister Pauling, ha? Sige, Sister Elisa, meron pa kayong gustong sabihin. Batiin niyo po yung inyong mahal sa buhay. Sino po ang gusto niyong batiin? Oo nga. Binabati ko ang mga anak ko. Si Lisa, si Elaine, si Enol, si Elmer, pati na rin si Eric. Okay. Sister Elisa po ay napaka-blessed kasi 3 sa kanyang mga anak ay naglilingkod. No? Brother Enol, Brother Elmer, tapos si Sister Lisa, no, sa States, na ang husband ay isang ministro, isang pastor, no? Ministro. So, kaya siguro umabot ng 88, blessed dahil nga ang mga anak niya ay naglilingkod sa Panginoon. Amen. Ayan, no? So, iba-iba ho, isang 74, isang 68, isang 88, at isang 16. So, ayan, aminin. Siguro isang gusto natin, umpisahan natin ng kwentuhan na ano ho bang, ilang taon na kayong Kristiyano at in summary lang po, ano ba ang masasabi nyo na hindi naman narating, kundi anong uri ng pasasalamat meron kang ibibigay sa Diyos dahil sa narating mo yon at konting kwento sa ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Okay, so Sister Millet, ilang years na po kayo sa being Christian? I started kasi 1988. So, 2025 ngayon, mga 37 yata. 37. Ano pa uling tanong? Okay, Pasensya okay na. lang po. Talagang, Kumbaga, nasabi, 37 years na ako sa
Kristiyano at nagpapasalamat ako sa Diyos kasi, ayan. Oh. Okay. Sa edad ko pong ito, ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil una, inabot ko tong edad na to. Kasi di ba sabi nga 70. Since sa Psalms 90, ewan ko kanong version. 70 is all you have, but 80 if you stay strong. Aha. Eh sabi ko, lagpas na ako ng 70. Aha. So 74 na. So aabutin ko pa yung 80. Basta, syempre, susundin mo ang Panginoon, di ba? Yung sa pagkain, sa lahat ng bagay, ganon. Ang masasabi kong napakabuti ng Lord sa akin kasi kung babalikan ko yung dating buhay ko na aside from being beautiful, erasyon. Ang buhay ko nung dati ay, pangit eh. Mapagmalaki, mapagmataas, bilib sa sarili. Akala ko ako lang ang tama, yung mga ganon. Pero salamat at dumating ang Panginoon sa buhay ko. Talagang, although hindi pa rin talaga kumpleto, but talagang binabago at patuloy na binabago ni Lord. Ang una kong pinasasalamatan ay nakilala ko ang Diyos na siya pala ang pinagmumulan ng lahat. Kasi dahil bilib ako sa sarili ko, hindi ko kilala ang Panginoon pala, ang daming magagawa sa buhay ko. So, iyon ang naging nakilala ko ang Panginoon, naging maayos ang buhay ko. Inaayos, unti-unti at nililinis. Inaalis sa mataas na pangarap. Dahil ang pangarap lang pala natin ay makakamtan natin kung tayo ay nakaugnay sa ating Panginoon. Sister Melet, ilang years na po kayong byuda? 7 years. 7 years. So, kamusta po ang buhay ng, kasi maraming byudang nanonood. So, how did you handle yung journey ninyo bilang nag-iisa na lang sa buhay? Siyempre, mga anak, may kanya-kanya ng buhay. So, sabi nga nila malungkot, o siguro part din yun. Pero how do you handle this na isa ka ng byuda? Totoo po yun. Nag-iisa na ako sa aming tahanan. Nung una, nung mga first na years, may takot. Takot kasi baka magpakita si Brother Ed. Ayun pala takot. Akala ko Okay. Kasi kaya ko nun, paglalabas ako, maliit lang naman ang bahay namin. Pero paglalabas ako ng kwarto, bubukas, unang switch, bukas. Pangalawa, bukas. Kasi gusto ko maliwanag, baka kasi kung madilim, magpapakita sa akin. Pero salamat sa Diyos. Yung fear na yon, nabawasan yon. At hindi, sabi nga nung iba, mag-isa ka lang sa bahay? Hindi ka ba natatakot? Noon natatakot, pero ngayon hindi na. Hindi ka ba malulungkot? Hindi. Sabi ko kasi, alam ko kasama ko ang Diyos. At alam ko na ako mismo, humihingi ng tulong sa Panginoon, may schedule ang buhay ko. Hindi ko, day 1, may gagawin ako. Day 2, may iba-iba kong gagawin. Day 3, meron na naman. Tsaka, kung ano yung dumating sa akin, limbawa may mga imbitasyon, at yung mga imbitasyon naman yon ay maganda, maayos, sasama ako. Ganon. At tsaka, yung pinakamaganda, talaga yung fellowship kay Lord pag Sunday. Palati akong sabik, tuwang-tuwa. Pagdadating na Sunday, kasi wala ang prayer meeting namin, virtual, ng LSS group namin, yung sa choir. Pero malaking bagay po, kasi bawat isa, naririnig mo yung mga pinagdadaanan, ma-apply mo yun sa buhay mo, kung ano yung ginawa nila. At in totality,
hindi po ako nalulungkot dahil nalungkot ako nung namatay si Brother Ed. Pero hindi ako nalulungkot na nag-iisa ako ngayon. Alam ko na sinusubaybayan ako ng Panginoon, inaalagaan ako, tinuturo sa akin ang dapat kong gawin. I keep myself busy. Yes. Yun ang ginagawa ko Ay sa talaga buhay namang ko. nakakapagpasalamat. Ay, isa hong napakagandang sinabi niya ay, ano nga yung sinabi niyo? Naku, Sorry po. Yung 16 years old, nakalimutan yung sinabi. Hindi, ito yon. Marunong umamin. Nung araw, hindi ka aamin. Di ba? Hindi ko sasabihin na ganito ako, ganyan. Hindi tayo gagawa nun. Ba't ko ipahihiya ang sarili ko? Pero tayo ngayon, no, lahat tayo, no, especially, Diyos ko naman, pag umabot ka naman ng ganitong edad, pagkatapos in denial ka pa rin, marabo. Sa kanya ho, kaya niyang aminin na ito ang buhay ko noon, ito yung buhay ko noon, pero binago, no, ibinigay ang credit sa Panginoon. So, hindi ho totoo yung ano, no, mahirap nang magbago yan, matandang kalabaw. Di ba tawag sa atin matandang kalabaw? Kasi nga, may edad na rin. Sabi nga, you cannot teach new tricks to old dogs. Ayan, ginawa pang aso, no? Pero hindi totoo yun. Kasi, sabi nga ni sister, pwede kang, sabi nga niya, wala akong dull moment, meron akong schedule. Hindi ako iyak ng iyak sa bahay. She learned to move on. Alam niyo yun? Mahalaga yun, no? Hindi mo masama mag-grieve. Pero kung 5 taon, 7 taon, nag-grieve ka pa, hindi mo na makita yung ginagawa ng Diyos sa'yo sa future, no po? So, tanong naman natin, Sister Pauling, same question po. Yung po, yung tanong kanina. Pasensya na kayo. ano yun? Malilimutin dito. Okay. Mahirap pala pagpurusin nyo. Okay. Sister Pauling, ilang taon na kayo bilang Kristiyano at anong, kagaya nung kay Sister Red, anong mapagpapasalamat nyo na umabot kayo sa pagiging Kristiyano at ito ang nakita nyo sa buhay nyo? Ayan, okay. Sister Pauline, Po ay pakilapit po ang mic. April 1986. Apo. Napapunta dito. At ako ay niyaya nung tiyahin ko na umattend sa prayer meeting doon sa amin sa Baruarte. Kaya ako napapunta dito. At yun, nagtuloy-tuloy na ako hanggang sa nakita ko ang kagandahan ng naririto sa ating Panginoon. Dahil sa noong una, nag-istorya na eh. Sige lang. Ako po ay nasa Batangas. Ang aking asawa ay nagtatrabaho dito sa Maynila. Doon lang po kami nung aking mga anak. At ako naman po ay sumasama sa mga prayer meeting sa Palaiya kung saan-saan doon na kami inaabot ng gabi hanggang sa yung sobrang putik na ako'y umiiyak sa kaputikan na abot sa tuhod ang putik. Bakit ho mga putik? Ay tag-ulan sa Batangas. Ah, Doon sa Laiya. okay. Pero nagpapatuloy pa rin ako dahil wala naman ang aking asawa at ang aking anak naman ay may pinag-iiwanan naman akong pamangkin niya noon na may kasama akong isang dalagita. At yun ang nagbabantay ng aking mga anak pagka ako'y umaalis. At salamat sa Panginoon sa pagpapatuloy ko ay nakita ko ang kagandahan ng naririto kay Lord. Ano po yung kagandahan na yun? Ano po yung mapagpapasalamat nyo na kaibahan ng buhay nyo noon o kaibahan ng pagkatao nyo noon sa pagkatao nyo ngayon? Ang ipagpapasalamat ko kay Lord nung ako'y mapalapit dito ay ako'y naging medyo mabait. Sige. Bakit nyo nasabing medyo mabait? Dahil ako po noon, pagka mayroong kung mataray ka, mas mataray ako. Yon, dahil palaban ako Dahil nung kami po ay maliliit pa, kami ay babagbabagan laan ng aming mga kaklase. Dahil inaaway kami at wala daw kaming magulang, putok sa buho. At yon, naging challenge yun sa aming buhay. Kami magkakapatid, puro inaaway ng aming mga kaklase. Kaya noong napapunta ko sa ganitong gawain, medyo nabago yung pag-uugali ko na
hindi ako patatalo sa'yo. Basta may katwiran ako. Sasala Paglalabang ako ko. sa tama, ipaglalabang ko. So ano po ngayon? Ngayon, ay nawala na yung ganun. Basta pagka ako'y mayroong naririnig na hindi maganda, ay pinagpipray ko kay Lord. Nasabi ko, Lord, alam ko kung ano ang tama at ang mali. Kaya yon at alam ko na sa pagpapatuloy kong yon ay unti-unti kami binibless. Lalo na nung nagkaroon ng aksidente yung ang aming sasakyan noon, na talaga namang kainaman ang nangyari noon. Dahil sa sobrang panglalait sa akin noong sa kabilang parte na na aksidente, ay talagang lumabas uli yung sungay ko na ako'y naging palaban. Pero ang naging mabuti nito ay pag ako'y nag-iisa sa bahay, ay wala akong ibang tinatawag kung hindi si Lord. Na Lord, bahala ka na sa akin, wala akong magagawa. At iyon ang nagsimula ang sobrang blessed namin. Amen. Alam niyo, minsan sa mundo kasi ang matapang ay yung hindi mo ko kaya, di ba? Kung ikaw ay ganito, ako ay mas ganito. Pero sabi ko nga, alin ba mas madali? Yung manahimik o yung manuntok? Ang manahimik o magbunganga? Sino ba mas matapang talaga? Sa harapan po ng Diyos, mas matapang yung nananahimik. Kasi mas mahirap yun eh. Di ba, meron nga tayong salita sa Pilipino, magaang ang kamay. Hindi ba, pagka ikaw sinaktan, minsan intended, ay magaang ang kamay. So napakadaling bumawi, physical, or kahit nga sa pagsasalita. Pero ang isang Kristiyano ay matapang dahil meron siyang sinasandigan. Na kagaya ng sinasabi ni Sister Melet, hindi siya nalulungkot. Kagaya rin ng sinasabi ni Sister Pauling, matapang ako kasi may Diyos ako. Di ba sabi nga sa Romans 8, if God is with me, who can be against me? At yan, napapansin ko sa mga taga-kompi, ang dami ninyong matatapang talaga. Sabi ko, talagang pinili ni Lord yung mga matatapang na babae, nilagay sila sa kompi. Kasi nakita po namin talaga na naroon yung pagbaba. At yun, pinagpapasalamat ng bawat isa. No? Ayan, tawagan si Sister Baby. Ayan, Sister Babes, ano bang narinig niyo naman yung patotoo ng dalawa? No? Gusto niyo ulitin ko yung tanong? Hindi na. Kuha niyo na. Sige. Ako naman, nung hindi pa ako nag-aasawa, talagang, simbahan ng ko. Catholic ba? Katoliko po yung Oo. napangasawa niyo. Opo. Kayo po ay... Ako. ikaw ang katoliko. Oh. Ang inyong husband ay... Kasi lola nagbalaki sa akin. Okay. Kaya ganun ako. Ang lola ko mahilig sa pagsisimba, paglinggo. Yun ang naakalakhan ko. Opo. Pati yung mga kapatid ko. Ano ba? Ano pong nabago sa pagkatao ni Sister Baby na naipagpapasalamat niyo sa Diyos? Yung mapunta ako sa kompi, hindi lalong para akong naging masyadong sa Panginoon. Dagdagan ang faith ko sa Kanya. Kasi dati na akong nagpalasimba, nagko-communion pa ako. Yun ang ko nung araw. Sister Baby, ano pagkakaiba nung nagsisimba ka at ngayon ay sumasamba ka? Ang wala lang dito sa pagsamba yung mass. Opo. Pero ibig Tsaka sabihin yung, po dati ay tayo basta nagsimbahan, di ba? Andun lang. Simbahan. Pero ngayon, anong kaibahan nun na Attend ka ng mass, tapos makikinig ka rin sa pari. Okay, pero dito po sa bagong mong buhay bilang Kristiyano, ano ang kaibahan? Wala namang pagkakaiba kasi panay salita ng Diyos ang maririnig mo. So yun ang kaibahan. Ang salita ng Diyos ang siyang naririnig, no? Na pagtutuunan ng pag-aaral, na ipapaliwanag. Ayan. Kaya pag tayo ay dumadalo sa ganitong gawain, meron kang baon pabalik sa bahay. Di ba? Hindi lang natin maipagmamalaki na ay, nagsimba ako. Kundi, wala akong masama doon, no? Wala akong masama doon. Na sinasabi natin ay
ano ba yung naging benefit sa atin? Umuwi kang mas matalino, Oo. umuwi ka na mas marunong. Mas nakakaalam sa Opo, Diyos. no? Umuwi ka na mas may tapang humarap sa buhay kasi narinig nyo ang salita ng Diyos. Oo. Hindi ba? Kahit nga nung mag-asawa ko, pagka Miyerkules at saka Sunday, nasa simbahan kami ni Boy, ng asawa ko. Oo. Pati siya. Okay. Sir Baby, byuda na rin kayo, di ba? Oo. Ilang taon na po kayong byuda? Ilang taon na ba yun? Sandali ako, kukuha kami calculator. Nakalimutan ko na. Matagal na rin po, no? 2009. 2009 nga pala. Oo. Okay, okay. Kumusta po ang buhay ng isang byuda sa Panginoon? Okay naman kasi nandiyan naman mga anak ko eh. Mhm. Hindi naman nila ako nababayaan. Una, nung mawala ang daddy nila, kinuha ko ni Enol. Doon ako sa kanila, yung anak kong lalaki. Pagkatapos, mga ilang buwan yun, nandun ako. Elaine naman. Ganon. Hindi na ako masyadong nag-iintindi na tungkol sa bahay. Kasi palipat-lipat ako. Kumikilos pa ba kayo sa bahay? May mga gawaing bahay pa ba kayo? Wala. Wala na po. Wala Oo. na. Si Elaine, siya nagluluto. Oho, oho. So napakaganda kasi 'di ba sa ibang pamilya, sa'yo na muna na 'di ba? Ay naku, sa'yo na yan, 'di ba? Sa kanya bless siya eh. Kasi pinag-aagawan ka ng mga anak mo. Oo. Nandun na gustong makasama kayo. Si Enol ang unang kumuha sa akin nung mawala ang daddy nila. Si Brother Enol. Oo. Oo. Na isa na ring manggagawa ngayon. Oo. Oo. Parang naakay ko rin sila. Opo. So sa pagpapalaki ho sa ating mga anak, lalo na kung tayo ay may relasyon sa Diyos, yung aawitin natin mamaya, no, yung closing song natin, sabi niya, ako ang iyong Diyos, iingatan ko kayo. Talagang yung pangako ng Diyos sa atin, totoo yun. Magaganap at magaganap yun. At ito ay buhay na buhay Sister Baby na nagpapatotoo na kahit sa edad niya, no, she's already 88, naroon ang pagkalinga ng Diyos sa kanya. Amen. No? Kaya nga ho, napakahalaga na alam natin ang salita ng Diyos kasi kung di, wala kang aasahan no? Wala kang pwedeng kapitan, no? Kung di ang mga pangako ng ating Panginoon. Ayan, maiba naman ako ng tanong. Ayan, medyo on the negative side. Ano ho yung isang bagay sa buhay niyo your greatest regret? Alam niyo, pag sinabing greatest, sana ito ang Nagsisihan. sana, alam mo yan, pinanghinayangan na dapat pala ito. At ano ho yung lesson na natutunan nyo na kayo'y ngayon nasa Panginoon na sinisisi nyo ba yung sarili nyo? Sinisisi nyo ba ibang tao? Paano ho ang parang in a sense, isang failure, isang kabiguan sa buhay ninyo na lahat naman tayo may kabiguan, no? Lahat tayo may pinagdaraanan, hindi naman ho tayo perfect. Ano ho ito, kung anong pwedeng ibahagi, at ano ho bilang isang Kristiyano, ano ang pananaw nyo dito ngayon? Yan, umpisahan ulit natin kay Sister Melet, nagmumuni-muni siya. Ako uli. Oh, Sister Melet. Regret? Or a failure na Failure? sana ganito ang ginawa ko, sana, alam niya yun. Kaya ko natatanong ito, kasi minsan na mga matatanda, ang daming pag kinausap mo, ay, sana kasi ito ginawa. Ay, alam niya yun, regret in a sense na may natutunan ka, hindi yung para lang na maging bitter ka, na dinaanan mo to o nagkamali ka, kung hindi yung hindi na sayang yung mali na yon dahil kahit papano lumago ka sa iyong pananampalataya, natuto ka sa buhay. Ano man po ito na pwede niyong maalala? Pass muna ako. Pass muna ho siya. Pag ito nag-pass, goodbye na ako. Hindi. Okay, sige. Hindi. Ano lang yun? Pampaalis ng kaba. Pampaalis ng Sige, Sister Melet, go.
failure in the sense na, ano siguro, kasi isa akong tao na hindi marunong mag-no. Hindi kayo marunong magsalita ng hindi. Oo, kaya parang naaabuso ako. Ganon na, lalo na sa mga kamag-anak ko, parang pag may kailangan sila, kahit wala na ako, ibibigay ko pa. Hindi naman masama, pero kailangan magtitira ka sa sarili mo. Ngayon dumating ang time na kailangan ko sila, nung namatay ang aking asawa, siyempre kailangan may kasama ko. Yung tinulungan ko ng malaking perang ginastusan ko nung nasa Kuwait, sinamahan ako sandali. Iniwanan din ako. Sabi ko nga, yung regret na sa financial matters, kung yung perang yung tinulong kong yun, malaki nang nagawa sa pamilya ko noon. Yun ang parang, pangit ba yun? Yung tumulong ka pero ni-regret mo. Kasi hindi naman ako sa naghahanap ng kapalit, but then, sana yung taong na tinulungan ko ay nakita naman yung ginawa ko. Gano'n na. Pero hindi yun naging dahilan para maging madamot ako. Tinuruan lang ako ni Lord ma-discern ang mga bagay-bagay. Tinulungan niya ako na yun bang itutulong ko, makakabuti, ako ba mawawalan, yung mga ganon, yung bang pagtulong ko ay saan aabot, ganon. Kasi pag sobrang tulong ka, parang hindi ka nakakatulong, minsan hindi ka nakakatulong sa isang tao Pag sobrang tulong ka, aasa na lang sa'yo. Yun ang parang naging regret ko, no, na dapat na-discern ko ang pangangailangan ng isang tao, na-discern ko kung ang hanggang saan dapat mo tutulungan ng isang tao. Amen. Thank you, Lord. Totoo naman po yun. Tinawag tayo, di ba sabi ni Lord, be a blessing to one another. Sabi rin ni Lord, carry the burden of one another. Pero sinabi rin that each one should carry its burden. So tama po yung sinasabi ni Sister Milet na you really have to discern whether natutulungan ko ba ang taong ito. Minsan parang senaryo lang mo, parang sinasabi ni Lord, kaya hindi lumalapit sa akin yan, ikaw lagi nakikita Ikaw lagi nakikita na hindi masamang tumulong, pero there's a way of doing it na magiging blessing tayo talaga dun sa tinutulungan natin. Let's make this very clear muna. Unang-una yung mga taong hindi ho kasi lahat ng tutulungan ninyo may utang na loob. Given na ho yan. No? Pero bilang Kristiyano, ano ho ba ang pananaw sa atin? Tingnan natin ang salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, maging pagpapala ka. Unang-una, hindi ka makapagbibigay kung wala ka. So pinagpala tayo at nakatulong tayo. At maganda naman na naging resulta ng tulong natin. Di ba? Marami naman tayong ginawang ganon. Ano ba ang attitude natin pag hindi tayo tinutulungan na naging pagpapala ka? Kasi kung hindi, may mga tao dumarating sa point, ayoko na tumulong, mga walang utang na loob yan. So, hindi ka na ngayon tutulong. Dahil nilahat mo na para ba yung mga babae, pare-pareho yung mga lalaki, ayoko na mag-asawa, pare-pareho manloloko. Pinagpare-pareho na lahat. So, sa atin po, naging pagpapala ka, ikaw ay natuto na maging blessing, hanggang doon ka na lang. Bakit po? Ang sabi ng Diyos, siya ang nagbabalik. Kaya yun iingatan natin sa pagtulong na magpasalamat ka pa rin na tayo ay naging pagpapala at ang Diyos nakikita ito. And in many ways, God is going to return it to you 100-fold. At nakita ko nga po yan sa buhay ninyo, no? Bagamat nag-iisa kayo, pero walang kakulangan In fact, sabi nyo nga po, masaya. Yan na po yun.
Maybe not in terms of finances, pero in terms of yung po bang spiritual blessing, minsan hindi natin nabibigyan ng yan na, okay, hindi ako binalikan ito, pero ang daming ibinigay ng Diyos sa akin, no? In spite of the fact na healthy kayo, yung mga ganyan. And then nga sa pagtulong nga po, napakahalaga na i-discern natin na natutulungan ko ba itong taong ito? Kasi kung hindi ho, it's all right to say no. Hindi ho kailangan lahat ng lumapit sa atin ay tutulungan natin. Bakit? Hindi tayo Diyos. Okay? Huwag tayong makipagkompetensya sa Diyos. And it needs a lot of discernment na makita natin yung ako ba'y nagiging pagpapala dito o hindi. Kung naging pagpapala ka, hanggang doon na lang tayo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na ang bahala sa akin. Doon po na makikita natin ang kaibahan ng pananaw ng isang Kristiyano. No? At hindi nga po lahat ng kailangan bigay ka ng bigay to the point na ikaw ang nawalan, na pag nangangailangan ka, ikaw naman ngayon ang nasa hindi magandang kalagayan. So, ang word po ay balanse. Kasi sabi nga ng Diyos, tulungan mo, no, buhatin mo ang kabigatan ng ibang tao. Pero sabi niya, hayaan yung buhatin nyo ang kabigatan ninyo. No? Everyone has to take responsibility. Pero wag po tayong manghinayang sa lahat ng tinulungan natin. Yun po, yun. Upang ang buhay mo ay patuloy na maging pagpapala sa ibang tao at maging kasiyasiya sa Diyos. Marami akong alam, mabait daw sila, hindi sila makapagpatawad ngayon kasi ayaw magbayad ng utang. So yung kabaitan niya ang naglayo sa kanya sa Diyos. So hindi ho yung bait-bait lang tulong, hindi po, tignan po natin yung espiritu ng pagbibigay. Kasi marami na ho tayong, alam na, sa mga kaedad natin, di ba? Maririnig mo, puro reklamo, bakit yung mga yan, ganyan. So nanira na ng kapwa, hindi na makapagpatawad. So anong nangyari na sa ginawa niyang mabuti? Napasama pa siya. Yan. So Sister Pauline, kayo po. Ako po, ang regret ko ay sa finances kasi yung asawa ko nga po ay nagtatrabaho nun sa malayo. Minsan every 2 weeks siya dumarating. Tapos pag dumarating siya, maraming dumarating na mangungutang. Ngayon, kung ipauutang ko naman tong pera na to, di ako naman ang mangungutang ngayon. So, minsan, mayroon akong pinautang na, kumbaga ang hihiram sa akin 10, bibigyan ko lang ng 5. Mahihiram ng 5, bibigyan ko lang ng 2. Yung ganun ba? Hindi ko lang sila pinawawalan para hindi nila masabing ako'y maramot. Pero sa kabila noong aking ginagawang iyon, sinasabi nila na magbabayad daw naman sila, bakit daw ako'y napakadamot. Sabi ko, hindi naman ako madamot. Inaano ko lang, inaayos ko lang yung pera na kung aking ipauutang na ipauutang, ay kailan kayo magbabayad? Kung asawa ko'y dumating sa 1 buwan pa, di ako naman mangungutang dahil kung sisingilin ko naman kayo, wala naman kayong maiibayad at ako na may kagagalitan pa. Hindi ako naniningil at sabi ng asawa ko, huwag mo silang singilin at yan ay magbabayad kung mayroon na silang pera. At yun hanggang sa dumarating sa minsan nga, ako nangungutang pagka nagtagal siya na hindi umuwi. Kaya yun ang aking sa aking buhay na Ano nakita niyong bilang isang Kristiyano, paano niyo tinignan ito mga pangyayaring ito sa buhay niyo? May bago ba kayong pananaw tungkol sa nangyari sa inyo noon? ayun yung aking pananaw naman sa buhay ay sabi nga kung ikaw ay nagbibigay ay mas lalo kang giginhawa. At yung daw taong tikom ang kamay ay lalong naghihirap. Kaya yung kahit na isusubo ko na lang, ibibigay ko pa sa kanila. Pero sabi ko, pag minsan mayroong manghihingi ng gano'n, kumbaga halimbawa ulam, gano'n, ganito, bigas o sabi ko, bibigyan ko lang sila kumbaga sa loob ng 2 linggo, ay yung aking 1 sakong bigas ay ubos na dahil naubos at pinapahiram ko sa mga nanghihiram. Tapos, darating ang point na hindi naman siya dadating ng ganong
pizza, ako naman ngayon ang mangungutang sa tindahan. At yon, tapos makakarinig pa ako na madamot daw ako. Sabi ko, ba? Pagkatapos na mapahiram ko sila, ako pa rin palang masama. Bakit ganun? Sabi ko. Sabi ko, bahala na nga si Lord. Total, si Lord naman ang nagbibigay nito sa akin. Sabi kong ganon. At alam ko na si Lord naman ay laging nandyan at lagi kaming binabantayang mag-iina noon. Kaya salamat sa ating Panginoon at ako'y nagpatuloy sa mga ganyong sitwasyon at patuloy niya akong pinalalago hanggang sa ang aking mga anak ay narito na rin sa ganitong gawain. Ay, totoo yun, ano? May mga ibang Kristiyano, actually, bumigay na eh. Kasi ang katwiran nila, ba't ganun? Ba't lalo ako naghihirap? Ba't ganun? Ba't ganito mga... Akala ko ba pag tumulong, yan na yung madalas na akala ko ba pag tumulong, pagpapalain, no? Madalas po kasi tayo nakatingin doon sa ginawa natin. Hindi natin tinitignan kung ano ang gagawin ng Diyos pag sumunod tayo ng tama. May mga sumusunod ho na mali. Kaya na ikakatwiran, nagbibigay ako, tumutulong ako. Hindi po yun. Unang nabanggit nga ni Sister Pauling na makakarinig ka pa ng salita. No? Ikaw na ang tumulong. Ang point po is this. The question that we need to answer is this. Sino ba ang binibigyan ko ng kasiyahan? Sarili ko ba? Sila ba? O ang Diyos? Naranas ko po yan na minsan yun na lang ang pera mo, tapos sasabihin naman ng Diyos sa'yo, hindi sa'yo yan, pinadaan ko lang sa'yo yan. Ibigay mo yan doon. So, noong una, hindi ko maintindihan, parang sa atin sa Pilipino, pera na, naging bato pa. Di ba? Pero yan ang God's economy eh. We will only be made prosperous when we learn to give. Kailangan maintindihan natin ang espiritu ng pagbibigay. Hindi ibig sabihin ito dahil nagbibigay ako, meron din akong tatanggapin sa kapwa ko. Marami yung taong hindi gano'n ang ugali. Hindi ba? Pag nagbigay ako, yayaman ako. Wala akong sinabi ang Biblia na payayamanin ka kasi nagbibigay ka. Wala akong gano'n, no? Ang sinasabi ng Diyos, maging pagpapala ka. At kapag nagbibigay po tayo, di ba sa John 3:27, no? Walang bagay na hawak tayo na hindi galing sa Diyos. So every time po nagbibigay ako, ang pinaparangalan ko ay ang Diyos. Na ibibigay ko ito, galing sa Diyos ito, pinadadaan ng Diyos sa akin ito, at ipinaaabot sa iyo. Magbayad o hindi, nakasunod ako sa Diyos. Mawawala po yung, of course, tao ka, may mararamdaman ka pa rin. Pero hindi ho yun. Pwede ho nating iset aside yun na hindi. Ang mahalaga sa akin, nabigyan ko ng kasiyahan ng Diyos. Ang sarap hong tumanda, kasi may naririnig tayo na, yan naman, tumandang paurong yan eh. Bakit? Walang ikinuwento kundi yung luha at sakit. Ano ba? They never really come to appreciate God. Ang nakita lang nila hirap, nakita lang nila kabutihan nila, pero hindi nila nakita ang layunin ng Diyos sa buhay nila. Yan ang dahilan kaya nga yung mga senior sinasama natin sa gawain. Parang makita ng mga senior na sa ibang, yung lalo hindi mananampalataya, na hindi ganun ang buhay. Okay? Tayo ho ang taong nawawala na, natutuwa pa. Tayo na ang nawalan, tayo ang natutuwa pa. Sabi nga, tayong mga Pilipino, alin ba mas masarap? Ikaw yung nagaganyan o ikaw yung laging nakaganyan? Hindi ba? Mas gusto ba natin lagi kang hingi? Hindi ba pinagpala ka na nakapagbibigay ka? At yung nagbibigay tayo ng parangal sa Diyos. Bakit po? Bottom line, Diyos din ho magbabalik eh. At doon lumalago ang pananampalataya natin. Dahil itong mga walang utang na loob ng mga taong ito, hindi sila ang titingin, ano gawin natin? Ipagdarasal nila, Lord, pagpalain niyo po sila. Kasi iba, masunog sana ang bahay. Sabi ko, pag nasunog yan, mabayaran pa yung utang mo, wala nang ang bahay. Di ba? Pagdadasal mo ng masama yung tao, pero gusto mo magbayad ng utang, paano magbabayad ng utang? Sumpa yung iyong panalangin.
So ang prayer po natin sa mga ganun tao, Lord, pagpalain niyo pa po sila. Kasi tayo, mayaman tayo in a sense na meron tayong pananampalatayang nagsasabing, hindi ako pababayaan ng Diyos eh. At minsan po, hindi lang pera. Hindi naman tayo mayaman pare-pareho, hindi ba? Pero ba't nakatutulong tayo? Ba't nakapagbibigay tayo? Kahit minsan nga, huli mo ng pera eh. Ang tanong eh, sino ba mas nangangailangan nito? Ako ba o itong taong ito? Kung mas nangangailangan siya, bigay mo yung pera doon. Ay, paano naman? Yun na nga ho. Huwag naman to the point na wala ka na. May kinalaman din po paano mong hawakan ng iyong pinansyal. Pero kapag tama po ang paghawak natin according to the Word of God, hindi ka mawawalan eh. O mawalan ka man, may dumarating na pagpapala kung saan-saan. So hindi natin inaasahan lang yung mga anak natin, di ba? Hindi na inaasahan yung pensyon mo. Pensyon mo, isang sakit lang, ubus lahat yan eh. No? Kung di tignan natin lagi, yun ang ako, lagi sinasa, tignan mo ang Diyos. Kilalanin mo ang Diyos, especially at the time na may mga pinagdaraanan ka. At doon mo masusumpungan ano ang kahulugan ng pagiging isang pagpapala. And you will be able to live a life na kaya mo tignan na diretso sa mata yung gumawa ng hindi maganda sa'yo. Bakit? Napatawad mo na eh. Dahil merong Diyos na na may aasahan ka, hindi ka aasa sa tao. Yun yata ang pinaka mali, no? Na umasa tayo sa tao. Dahil bibiguin at bibiguin ho tayo ng tao. Yan, Sister Baby, kayo naman po. Uulitin ko. Sister Baby, ano ho yung, ayan, nakalimutan ko na naman yung tanong. 16. Regret. Pinanghinayangan ninyo na nagkamali kayo o ano pa man, na, pero may natutunan kayo sa mali na yon. Meron ho ba? Parang wala. Okay lang po, Sister Babes, no? Kaya ho natin pinag-uusapan ito. Kasi sige po, let bygones be bygones, ganun eh. Ano po? Kasi ako meron anong let bygones be bygones. Meron ho siyang prinsipyo sa buhay. Let bygones be bygones. Hayaan mo na ang... Totoo yun. Subukan ninyo maglakad ng nakatalikod. Paano yun? Hindi nga, di ba? Andito yung dadaanan mo, pero yung leeg mo nakaganon. Tignan natin kung saan ka aabot. Yung sinabi niya maganda, let bygones be bygones. Marami hong tao nabubuhay sa nakaraan. Kaya hindi makita ang daan papunta sa pagpapala. Sana. Bakit? Ayokong tumandang gano'n. Kasi darating ka sa punto ng buhay mo, hindi ka na makagalaw, hindi ka na makapag-ride, hindi ka na makatrabaho. And yet, at the same time, puro regrets pa rin. Sana. Maganda yung sinabi ni Sister Baby, let bygones be bygones. At ang kasunod nun, let the Lord have His way. Di ba? Let the Lord have His way in your hearts every day. Doon tayo lalaya. At doon ka darating sa point na kahit 90 ka na, blessing ka sa mga tao. Dahil dadala mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, lumalaya rin yung ibang tao. Kasi marami tayong tayo ho dapat ang panggalingan ng tinatawag na word of wisdom, di po ba? Kaya nga dapat, nanay, ano ba maganda dito? Hindi ba? Tatay, ano ginagamit natin? Salita ng Diyos. Okay. So siguro, isa pang tanong bago tayo magpatuloy. Bago tayo magpatuloy, ano muna tayo? Happy birthday muna tayo. July 5 po, 2025 ngayon. At ang my birthday ay sila Minister Elmer Nocum, Sister Karen Fonseca, Sister Elmer Nocum, anak niyo po, July 5, oh. Sister Julie Magpok, Sister Matet Perez, Sister Dudes Valentino, si Otip, sister, anak din niya. Sorry. Sister Lian Salvacion. Ayan, si Brother Otip Nocum, Brother Elgin Bascos, dami nila, Brother Luke Borja, and Sister Jeneline Badwa. Ayan, happy birthday Happy po! birthday! Enjoy your day!
Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Enjoy your day! Ayan, so kasama ko po ang ating mga nanay at mga lola sa ating iglesia. At meron na lang po ako isang tanong sa lahat sa kanila. No? Bilang Kristiyano kasi, no, especially kakaedad na tayo, no? Minsan kasi tanong mo, ano pa po inaasahan nyo, nanay? Ano pa di balot sa banig at itapon sa ilog at alam mo yun, naririnig natin gano'n. Na para bang May St. Peter. natapos ang buhay mo sa isang banig na lang. May St. Peter. Para bang iba ho ang bunga ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Kung sa English, so, looking forward. Ayan, ano pa ba looking forward mo ngayong 2025, 2026, 2000? Ayan, siguro bisa natin, again, Sister Milet. Ayan, Sister Milet, kayo po. Sa naganap sa buhay ko, panatag, mapayapa, buhay dahil sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon, gusto ko din na ang mga anak ko na matagal ko nang pinapanalangin ay masama ko din sa ganitong gawain. Hindi, kasi nag-umpisa din naman sila sa children, naging youth. So, alam ko, kahit paano, may natanim sa isip nila na salita ng Diyos. Actually naman, wala naman akong problema. Yun na lang ang problema eh. And hindi, palagi kong inaasam, pinapanalangin sa Panginoon na, yun nga, makasama ko sila. Kasi nagkaroon ako ng hope nung nag-share si Pastor Rafi. Di ba? 42 years niyang pinalangin ang kanyang pamilya. Pero, yung namatay ang mother niya, doon pa nagkaroon ng mag-open ng prayer meeting sa kanila. Mhm. So, nabuhayan ako. Noon talagang punong-puno ako ng pag-asa sa Panginoon. Pero alam nyo, natutuwa ako kasi ang mga anak ko naman ay maalalahanin sa akin. Parati akong kinukumusta. Sa gabi, kumain ka na, parang bata ako. Kumain ka na ba, ma? Anong nangyari sa'yo? Anong ginawa mo? Mga ganyan. At pinasasalamatan ko sa Diyos yung mga ganun yung attitude nila or yung kindness nila. At tsaka isa pa, alam ko dadating din ang panahon na makakasama ko sila. At natutuwa din ako sa mga apo ko. Apo na itong pinag-uusapan. Kasi, pagka pumupunta ako sa bahay nila, dahil sa tatawag sa akin, ma, sabi niya gano'n, mama ang tawag sa akin kahit lola ako. May assignment ako, sabi niya gano'n, Christian living. Oh, so, doon pa lang, nakikita ko na kinakausap din sila ni Lord, na binibigyan sila ng kumbaga pinapasok sa isip nila yung mga ganong bagay. Kasi nga, sabi niya, tinuturuan ko sila na parati kayong magpapasalamat. Thank you, Lord. Parating, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya nga, yung pagkaminsan nandun na, thank you, Lord. Malakas pa sa akin mag-thank you, Lord. Tapos, ang natutuwa ako, siguro sa isang bagay na nakikita nila sa akin na kahit umuulan, bumabagyo, kahit anong nangyari, ay hindi nila ako napipigilang pumunta sa gawain, lalo na pag Sunday fellowship. Ngayon sasabihin ng aking apo, magkaumpi ka? Ganon, magkaumpi ka? So parang, nabubuhayan ako ng pag-asa sa Panginoon na itong mga batang ito ang gagamitin para, yung mga apo ko ang gagamitin para yung mga anak ko ay makasama ko.
Dahil hindi naman naiiba sa kanila itong gawain natin eh. Nabuhay sila, nakasama ko sila doon pa sa ating ano yan eh. Saan pa ba yung Sa Quad. doon pa sa ano, St. Therese. PICC, mga ganyan. Oo, Oo, Greenbelt. Kaya yon ang aking, dahil sa buhay ko na ngayon nga na 74 na punong-puno ng pag-asa sa Lord, punong-puno din ako ng pag-asa na makakasama ko rin sa gawain ng aking mga anak. Amen. Manunumbalik sila sa Panginoon. Thank you, Lord. Ayan po, napakaganda kasi meron ka pang, yung ginamit niyang word is pag-asa, may inaasahan ka pa. At ang inaasahan niya ay pagbunga ng salita ng Diyos na naitanim sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. So, para bang, kung sasabihin pa na, ayoko pa muna, wag mo muna ako kunin, Lord. Gusto ko pang makita ang mga anak ko na kasama ko. Parang ganun ho ba? And that gives you the enthusiasm na mabuhay pa ng isang araw. Hindi ho ba? Meron ka pang inaasahan na pag ang tao'y wala ng pag-asa. Wala nang dahilan para mabuhay. Sister Pauline, kayo po, ano po ang inyong looking forward? Ako, yung gusto ko naman, yung mga anak ko, maisama ko lahat sa ganitong gawain. Dahil ang aking naiisama lang si Joy. Pero nung maliliit pa silang tatlo, kasama ko sila sa doon sa Southern noon, pag kami nagsisimba. Pero noong sila ay makatapos na ng pag-aaral, yon hindi na sila nakaka-attend. Lalo na yung aking anak na isang panganay, lagi siyang busy sa trabaho. Pagka walang trabaho na may situlog, dahil ang katwiran ni puyat, kaya hindi siya makasama. At yung aking mga apo naman, ay minsan sumasama, minsan na maayaw at sabi matagal daw. Kaya sabi ko, ang aking sa kanila, sabi ko, ay sumama kayo sa amin at kayo aming ipagja-Jollibee pagkakatapos. Ay sa ngayon ay hindi pa sila rin makasama dahil busy pa sila sa kanilang mga ginagawa sa school. Kaya I hope na darating din ang araw na kami magkakasama-sama. At ako'y natutuwa at ang aking asawa ay nakasama ko na rin sa loob ng 40 taon na dati noon ay kami hinahatid-hatid laang at sa awa at tulong ni Lord ay hinipo na siya na excuse me, na nakasama namin siya. Amen. Isa talaga bokabularyo ng mga nanay, no? Anak at apo. Ay, sila ho kasi ang susunod na henerasyon eh. So, ang nasa talaga natin ay sila ang magpatuloy ng gawain. Eh, Sister Baby, ilan na yung anak mo na nasa, ano pa ho ba ang inaasahan nyo sa hinaharap? Ano pa ba ang pangarap ni Sister Baby? Mic po, mic. Sige po. Hanggang ngayon, meron pa ako isang pinagdadasal. Ay, sige po. Matagal-tagal na rin yun. Si Eric. Yung bunso, Ay, isang anak bunso niyo. kong anak. Opo. Yun ang hinihiling ko sa Panginoon na sana, kasi natira na dito yun, hindi ba? Sana kahit pa pumunta lang muna, yun ang pinagdadasal ko sa ngayon. Simula pa nung mahiwalay sa akin. Nung, kasi dati, nung umatay ang daddy nila, siya kasama ko sa bahay. O, tapos, nahiwalay naman siya sa asawa niya. Nag-asawa uli. Yun ang kasama niya ngayon. Pinagdadasal ko pa rin siya. Na sana magkaroon ng paraan na magbalik loob siya sa Panginoon. Salamat po. Mapapansin ninyo, hindi na para sa sarili yung pangarap, no? Para sa ibang tao na. At yan po ay puso ng Diyos na ang lahat ng mga mahal natin sa buhay ay makasama natin at makiisa sa gawain, no? At itong maganda sa atin, we never give up. We never give up. Kahit na ano pang nakikita nating pangit na nangyayari, nakatuon ang ating puso at isip sa Diyos. Dahil ang pag-asa natin hindi sa kanila. Ang pag-asa natin ay ang Diyos nakikilos sa buhay ng bawat isa. So,
ito pong episode na ito ay napakahalaga kasi dahil din nating marinig ang laman ng puso ng ating mga nanay, ng ating mga lola. Alam ko minsan naku, si lola naman walang ginawa kundi mag-sermon. Ay, si nanay naman. At least ngayon, nakikita natin ano ba ang laman ng puso ng bawat isa. Lalo na po yung huli nating tanong na naroon ang ating pagnanasa na sila ay makalapit din sa Panginoon. No? At alam kong ang Diyos ay diringgin ang panalangin yan. So kami po ay aawit ng huling awitin at nagpapasalamat po ako kay Sister Baby, kay Sister Pauling at kay Sister Millet na naging bahagi ng ang ating gawain. At itong awiting ito ay awitin ng mga senior. Yan, awitin namin ngayon. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas, na kayo'y iligtas, na kayo'y iligtas at tulungan. Magandang umaga po sa ating lahat at muli maraming salamat sa inyong pakikiisa sa awit ng pag-ibig. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank God you, bless Lord. everyone. God bless. 2 Timothy 2:2.